mag-drive. So kailangan mo talagang matuto mag-drive dito sa ibang bansa. Walang tricycle, walang jeepney, yun ang mahirap. So kaya kami pag umuwi kami ng Pilipinas ay halos hindi kami sumasakay ng tricycle kasi nagsasawa na kaming umupo ng mga sasakyan dito. Everyday mga mag-standby lang kami ng 2 days or 1 day sa bahay, lalabas na naman kami, sasakay na naman kami sa sasakyan. Kaya kahit sabihin kami sa Pilipinas na mahirap, okay lang kasi talagang ayaw naming sumakay sa mga tricycle kasi kumbaga exercise na rin ba nakauwi ng Pilipinas. Kasi syempre maganda talaga maglakad. No choice kasi ang palengke na pupuntahan mo dito halos abutin ka ng buong araw bago ka makarating, o kaya sa drugstore, sa shopping mall, mga siguro 2 araw bago ka makarating sa pupuntahan mo. Kaya make sure talaga meron kang sasakyan. Kasi wala ding basta-basta magpapakasakay sa'yo. Lalo lang, marami din, akala ko nung una kami lang ang pinakamahirap na tao dito. Sabi ko ng asawa ko, tayo lang yata ang pinakamahirap na tumira dito dahil nasa bundok nga kami. Yun pala, mas marami din palang mahirap kasi marami ding mga taong homeless at saka marami ding taong, although mayroong mga homeless na may tinutuluyan silang mga bahay-bahay dito, pero mas marami ding mga tao din pala na nakipag-angkas sa mga sasakyan, pumapara lang sa'yo habang nagbabiyahe ka. Pero hindi ako basta-basta kasi magpapasakay kasi hindi ko sila kilala. Kahit na nung nagtatrabaho pa ako, yung baga kapag may nagpapara sa akin na hindi ko kakilala, kahit na umuulan, I feel sorry talaga sa sarili ko, pero patawarin ako ng Diyos. Hindi ko talaga sila sinasakay kasi natatakot ba ako, kasi babae lang naman ako, tapos yung sasakay sa'yo lalaki. Tapos nangyari na kasi noon, yung asawa ko nakidnap yung sasakyan niya, yung pinaka parang Mercedes-Benz yata, ewan ko ano yun, basta siya, mataas ang value na sasakyan. Ngayon may mama daw sumakay sa kanya, nakikipag-ride, tapos isinama pa niya sa bahay. Nung isinama niya sa bahay, dahil wala nga daw matuluyan, so isinama niya sa bahay. So sobrang bait ng asawa ko, isinakay niya. Nung nasa bahay na sila, nung natutulog yung asawa ko, may laman siyang $400 sa wallet niya. Ayun, nung natulog ang asawa ko, kinalkal ng nung mama na nakipag-ride sa kanya. Tapos ginamit pa yung sasakyan, lumayas siya at dinala ang sasakyan at iniwan niya sa part ng Pennsylvania. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin, kapag magdadrive ka na, or nung hindi pa ako nagdadrive dati, kapag magdadrive ka na, huwag kang magpasakay kanino-kaninong mga tao kasi hindi mo sila kilala. Kahit ako nga, naisahan na ako noon. So yan, nakatatak na sa isip ko na hindi talaga ako magpapasakay kahit na matanda pa sila. Nakakaawa man sila tignan, pero para sa kaligtasan nating mga driver, huwag talaga tayong magpabasta-basta makipagpasakay sa mga tao na hindi natin kakilala. So ayan ang natutunan ko sa aking asawa. So ayan guys, dito kasi sa ibang bansa talaga walang magbibigay sa'yo ng pagkain na iabot mo lang sa bahay mo, or mga kakapitbahay mo dito, mga kilala mo, walang pupunta sa bahay mo na bibigyan ka ng ganito ganyan. So kailangan mo talagang pumunta sa store, mag-shopping ka, may mili ka kung anong gusto mo, ganyan. Kasi wala, di katulad sa atin sa Pilipinas na kahit tabi-tabi tayo ng mga kapitbahay, maraming tao na yung kapitbahay natin, hoy, kakain na tayo, maamoy mo yung mga luto-luto nila, 'di ba? So dito
dito talaga sariling sikap mo, kakain ka, magluto ka, ganon. So yan guys, sobrang napaka-independent ko na ngayon, kasi dati umiiyak lang ako dahil napakalungkot ang buhay sa ibang bansa, lalong lalo na talaga sa mga baguhan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, don't give up sa mga naranasan nyo sa buhay, kasi pare-pareho tayo, darating din kayo, at narating ko na yung pinagdadaanan ko noon, kaya lumagpas na ako niyan. So sa mga bago, huwag kayong mawala ng pag-asa, manalig lang kayo sa Diyos, at alam ko ang Diyos ay nakikinig sa ating lahat, sa ating mga hinanaing at sa ating mga dasal. So manalig lang tayo sa Diyos at gabayan tayo ng Panginoon. Ayan guys, so ayan, dito na tayo sa ating interstate. So yan guys, sobrang marami ko natutunan sa aking tumira dito sa magti 10 years na ako, 10 years na ako sa United States pala. Tapos 11 years married ako sa asawa ko. So marami na ako natutunan sa aming mga relasyon. Ang relasyon kasi ng mag-asawa ay kasama na yung minsan tampuhan, pag-aawayan, magbabanginan, tapos yung mga anak, ganun. Pero kasama na yan sa buhay natin mag-asawa eh. So don't give up guys, and alam ko makakaya natin yan lahat. Ako nga eh, nakayanan ko nga eh, super ako na tao, yung mabait, matulungin sa kapwa, masipag. Ayan, dala-dala ko pa rin yung kung anong meron ako dati, ganun pa rin. Masayahing tao, kaya hindi ko inisip. Sa totoo lang guys, yung father ko ay namatay siya dahil sabi nila nagbigti daw, pero parang ang alam ko hindi naman yun magagawa magbigti eh. Baka mayroon talagang nagbigti sa kanya o tinulak ng demonyo, ganun. So kailangan ng isip natin maluwang. Kahit sa dami ng problema, wag nating ilagay sa isip, baliwalain, mag-enjoy, magsaya. Ngayon ay mag 3 years na rin akong nagde-drive, so napakasaya kasi yung baga buhay malaya ka na, yung hindi mo kasama yung pamilya mo, kung saan ka gustong pumunta, magagawa mo yung gusto mo sa buhay, ganun. Parang independent na ako dati, kasi pag may gusto kong bilhin tapos kasama yung asawa mo, parang hindi mo mabibili kasi syempre unahin mo yung sa pamilya mo, di ba? So ngayon, syempre kasama naman din yun, pero sometimes talaga na gusto nating gawin yung mga gusto natin sa buhay. So kailangan like what? Like bag na gusto mong bumili na ganyan, or damit, hindi mo magagawa kasi kasama yung asawa mo, or magpapadala ka ng pera sa Pilipinas syempre. Pero alam ko open yung asawa ko dyan sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas every day, every month, pero minsan twice a month, 3 times a month. Pero minsan kasi may mga kaibigan ako na need nila ng pera, ganun. So hindi ka naiilang kapag magpapadala ka na ikaw lang, yung baga nandun yung asawa mo, nakikita niya kung kanino-kanino kung pinapadala yung pinaghihirapan namin. So ayaw ko nung may masabi siya sa akin. So ayan guys, ganun lang kasimple. Kapag kapag independent ka na, wala nang makikialam sa'yo anytime na meron ka nang pupuntahan, ganun, or mga friend mo na gustong mag-jamming, ganun. So anywhere you can go now, kasi di ba wala nang problema sa buhay mo. Ang saya-saya, di ba? So ako talaga, kahit na noon na hindi pa ako nagde-drive, pinipick up din ako ng mga friend ko, pero hindi nagagalit yung asawa ko. Bigyan niya ako ng time na makipaghalubilo sa mga friends ko, ganun. Ay di ba, napakaswerte ko na nga talaga, kasi sobrang bait pa, understanding. Ako lang talagang siga sa bahay namin kapag nagagalit ako, or try ko na magalit-galit talaga. Yung asawa ko super calm down pa rin talaga.
natatawa na lang ako minsan kahit na galit na ako. Pero yung asawa ko sobrang calm down pa rin, hindi pa rin nagawang magalit or tatakbo na siya. Ayaw niya akong magalit, ayaw niya ako makitang magalit kasi nga naman may mga bata, so siya na lang ang lalayo. So ayan guys, yan ang kwento ng aking buhay dito sa West Virginia. By the way guys, I live in West Virginia pala. So I'm living in the mountain. Talagang yung sasakyan ko ay panglaban sa snow, sa mga muddy, Subaru guys. So ayan, dati marami na rin kaming sasakyan na yung dati pinag-drive ko ay yung trucker, ay almost the same like this too, but I wrecked because I was accident 2017. So I don't want to fix it to my husband anymore because I'm scared to drive it. So I said, make sure I don't want to drive, make sure we are going to buy another one because I don't want to drive that anymore. I'm so scared, and I don't want to say that what happened last time. So now we need to be careful. I'm not driving in the snow because I'm not related to drive in the snow, and it's not easy to drive in the snow here in the winter season. So every time that we're going out in the snow, my husband is the one who's do it, and when my husband is not there, I'm not going out because we need to save my family. So I'm just stay home with my kids, so we need to make sure that we are safe, everyone. So we're not going in the winter season if my husband is not there beside me. So I'm thankful that this year my husband, he is not going anywhere, so we're staying all the time, and we always pray that we always keep and safe. So that's all that we need guys, lalong-lalo na sa ating pagda-drive. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin, so we make sure that before we leave the house and before we go, we need to pray and hoping that God protect us when we drive. Okay guys, thank you so much for watching and listening to my testimony for my life. Hope you enjoy and see you next time. This is Inday Vlog USA Live. Don't forget to like and subscribe my channel. Just leave the comment below and I will return back to you. Thank you, have a nice day, and thank you to all my supporters on my channel, and I love you guys. Thank you so much. Bye.